Hanggang ngayong araw na lang ang contempt order kay OBP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi rin tiyak kung makakadalo siya sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At kauna niya makaparayan po natin ang chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Representative Chua. Ay, magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong tagapakinig. May update na ba tayo kung makakadalo si Atty. Lopez sa pagdinig ng Kamara ngayong araw? Wala pa po tayong update, pero siyempre inaasahan po natin ang kanyang pagdalo niya po mamaya. May impormasyon ba sa kung si Vice President Sara Duterte ay dadalo? Si Vice President Sara po ay ating pong inimbitahan, pero wala naman pong abiso kung siya po ay dadalo. Sa kanyang presscom, binatikos ang bise ang kautosang ilipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong si Atty. Lopez ng 10 oras ng gabi. At binansagan niyang ito ay attempted homicide. Reaction po? Ang naging basihan po kung bakit po ito ay aming ginawa ng committee ay dahil nga po sa mga breach of security protocols and guidelines ng House of Representatives. Kung maalala po ninyo, may mga 2 araw na po kung saan nagkakaroon na po ng tensyon o problema doon po sa loob ng House of Representatives dahil ayaw pong umalis ng ating Vice Presidente at ito po ay nireport ng SAA o yung Sergeant at Arms. At yun po ang nagdulot kung bakit po kami nagkaroon ng special meeting para po dito po sa security risk na pinopost po ng ating Vice President. Kaninong utos po yun at ang tinuturo mismo kay House Speaker Martin Romualdez? Wala pong katotohanan yan dahil ito po ay report po ng SAA sa mga miyembro at nagkaroon po, nakita po ng mga miyembro, may mga post po sa mga Facebook, yung mga letter, communication po na binigay po sa amin. In fact, mayroon pa pong request ng ating Vice Presidente na kung pa pwede, payagan siya ng gabi na mag-jogging sa loob po ng compound ng House of Representatives. Kaya medyo alarming po to para po sa mga miyembro ng committee. Ikaw mismo ay minura at inaakusahan ng VP Duterte na sinisira ang kanyang pangalan na Congressman Chua. Unang-una, tayo po bilang miyembro, bilang chairman, ang ginagawa po lamang ay ang aking tungkulin na maging chairman dito po sa committee. Ang lahat po ng mga desisyon po dito ay dito sa collegial body at ito po ay pinag-uusapan ng lahat po ng miyembro. At tapos sa lahat naman po ng interview na sa akin pong tinatanong, ang sinasabi ko lamang po ay factual, kung ano lamang po kung anong nangyari sa committee, kaya hindi ko po alam kung bakit po yun po ang mga sinasabi ng ating Vice Presidente. So ano pong mangyayari po ngayon sa takbo ng inyong komite, Congressman Chua? May mga natanggap po tayong feelers kahapon na yung 4 po ay baka sumuko po ngayon. Baka umaten po yung 4, sila Fajarda, sila Acosta. So kung sila po ay dadalo ngayon, ay handa naman po tayo sa mga mangyayari po mamaya. Kailan ba magkakaroon ng huling pagdinig na ito, Congressman Chua? Sa direksyon mo ba, malinaw na may mali na sa paggamit ng confi funds ng OBP? Doon po sa ating pagdinig, may mga questionable na po, kagaya po yung pre-renta nila ng mga safe houses na nagkakahalaga ng 1 milyon. Yung pong pondo na ginamit po nila sa Youth Leadership Summit. At sari-sari po mga question pa po, pati po yung mga payola na dumaan po sa mga na sinasabi po nakatanggap po ang ilang opisyal ng DepEd. So ito pong lahat ay magpapatuloy. Mamaya po yung ating hearing, mamayang alas 10. So, kung may mga katanungan pa po ang lahat ng mga kasama natin dito sa komite, ito po ay magpapatuloy. So, sino nga uli yung mga OBP na baka dumalo na? Ito ba may feeler o nagparating na ng positibong reaksyon sa inyong imbitasyon? May feeler po na pinarating na gusto po nilang na pumunta. So,
So yung apat po to, yung mag-asawang Fajarda, si Ortonio at saka si Gina Acosta, yung SDO po ng OBP. Nagiging lost and found na po ang inyong komite. Hinahanap na si Mary Grace Piatos, itong si Kokoy Villamin, pati ba yung killer ni Speaker, hinahanap niya na rin? Hindi pa naman po yun na pag-uusapan. Pero yun nga po, sila Kokoy Villamin po saka sila Fajarda po ay atin pong sinumite na sa NBI at saka sa PSA ang mga pangalan na to. Kung ito po talaga ay nag-i-exist. Kung totoong tao. Okay, maraming salamat po House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman and Manila Representative Joel Chua. Maraming salamat din po, Igan. Mabuhay po kayo. Sisikapin po namin kunan ng pahayag muli si Vice President Sara Duterte. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.